Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Oras na, Zambasulta! Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta! 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero,
Pastor Eman Aquino na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Nasa huling bahagi na tayo ng ating serye dito sa Isaiah Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Nais ko pong muling basahin ang mga salita ng Panginoon sa aklat ng Isaiah Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Paano nga ba natin makikita ang Diyos sa paraang nagbibigay buhay at bumabago sa buhay katulad nga ng naging karanasan ni Propeta Isaiah? Nakita niya ang Panginoon. Higit sa ano pa mang karanasan. Sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa eskwelahan, sa pag-aaral, sa ministeryo, ay napaka-importante o pinaka-importante sa lahat na makita natin kung paano at kung saan kumikilos ang Diyos. Ito ay nangyayari sa atin sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa ating buhay. Nauunawaan natin ang kanyang mga salita. Tayo, wala tayong kapasidad, wala tayong kakayahan maliban sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang awa at sa kalakasan na nagmumula sa kanya, sapat na karunungan kanyang ipinagkakaloob, makikilala natin ang Panginoon sa ating buhay. At yan ay gawa ng kanyang Espiritu. Kaya nga sabi ni Paul, for this comes from the Lord who is the Spirit. But he uses means to accomplish his work. Siyempre, may kasangkapan, may paraan, may instrumento. Marahil sa inyo ay ginagamit ng Diyos ang programang ito. Marahil ay sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang salita, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagkakakilala sa Kanya at nagkakaroon tayo ng buhay na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Nagiging mas malalim yung ating karanasan sa ating Diyos. At ang pangunahing kasangkapan ng Panginoon sa buhay ng marami sa atin ay yung Kanyang church, kung saan tayo ay nabibilang. Tinatawag natin yung process na yan na discipleship sa context ng local church. As we help one another in becoming more like Christ by helping one another look to Christ. Yun yung ating ginagawa. Kaya nga si Kristo, ang laman ng itinuturo natin sa bagong mananampalataya at sa matagal ng mananampalataya. Kasi kung minsan iniisip natin,
ay yung gospel, dyan lang yan sa panimula. Sa katagalan, hindi na. Hindi. Ang gospel o ang mabuting balita tungkol kay Jesus ay patuloy nating pinakikinggan, pinag-uusapan, pinagbubulay-bulayan at siya yung sentro talaga ng ating mga pinag-uusapan. Ginagamit ng Diyos ang salita natin sa isa't isa para makita natin kung sino si Kristo. Dahil siya yung hope of glory. Sabi po dito sa Colossians 1:28, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Ang trabaho natin ay dalhin ang mga tao kay Kristo. Hindi dalhin sa akin o dalhin sa kanino man. Hindi sa tao. Wala pong mangyayaring discipleship kung hanggang pakapi-kapi lang tayo or chat-chat na lang sa messenger o magkasamang naglalaro o nagbabike. Wala namang problema doon. Yun ay pwedeng maging panimula ng ating pagbibuild ng relationship. Pero pag ang pinag-uusapan ay kung paano ba mababago ang ating buhay, paano ba magiging life-giving yung ating encounter sa Diyos sa araw-araw, mangyayari lang yon if we proclaim Christ to one another. Yes, mahalaga ang salita. Pero pinapakilala rin natin sa iba kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng klase naman ng relasyon natin sa isa't isa. Hindi lang puro salita. Nakikita dapat sa ating mga ginagawa. Ito yung point ni Apostle John sa 1 John chapter 4 verse 12. Sabi niya roon, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Makikita ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig natin sa isa't isa. Kaya mahalagang inaalagaan yung relasyon natin sa ating kapwa. Pangunahin na dyan ay sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, at sa iba pang tao. Ito yung dahilan kung bakit tinawag ni Mark Dever ang church na the gospel made visible. Yan, ang church. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng mga mananampalatayang nagsasama-sama, ang church ay nagiging visible yung mabuting balita ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Paul sa Ephesians na ang plano ng Diyos kung bakit mayroon church, bakit nga ba may church? Sabi na Ephesians chapter 3 verse 10, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Ang mission ng church ay ipakita sa mga tao ang kapangyarihan, kadakilaan, kabutihan, at karunungan ng Diyos. Kaya tayo nagsasama-sama. So tulong-tulong tayo na ipapangaral natin ang mabuting balita, the gospel, at ipapakita ito sa buhay natin at sa relasyon natin sa isa't isa para marami pang tao, marami pang lahi, marami pang tribo ang makita kung sino ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po, napakahalaga talaga ng kung paano natin tinatrato ang bawat isa. No? Sabi ng Acts 26 verse 18, si Jesus ay nagsalita kay Apostol Pablo nung tinawag niya ito. Sabi niya, eto, to open their eyes ang iyong trabaho so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Meron talagang lugar ang bawat isa sa atin sa kanyang church. At kapag natapos na ang mission natin, babalik si Kristo. 1 Corinthians chapter 13 verse 12, now we see in a mirror dimly, but then face to face. 1 John chapter 3 verse 2, beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that
when He appears, we shall be like Him because we shall see Him as He is. Makikita natin siya ng mukhaan, face to face. But we are getting ahead. Malayo pa yan. O baka malapit na nga. Hindi natin alam. Wala namang makapagsasabi. Lagi namang imminent ang pagbabalik ni Kristo. No, merong doctrine of imminence. Ibig sabihin, anumang araw, anumang oras, pwede siyang bumalik. Kaya laging handa ang bawat isang mananampalataya. Hindi kailangan mag-date setting o sabihin mo kung kailan siya babalik. No? Kasi pag sinabi mo na yung date, hindi na yun imminent. Diba? Now, as we long for that day, at alam kong lahat tayo gustong mangyari na ito, wag din po natin kalimutan na ngayon pa lang ay makikita na natin ang Diyos. Bagaman sa darating na panahon, sabi nga natin face to face. Ngayon pwede na. Paano? Through the scriptures. Araw-araw, binabasa natin, ibinabahagi natin. Sasabihin siguro ng iba, yun lang ba? Siguro yung ina-expect ng marami, katulad nung kay Moises, yung merong spectacular vision, burning bush, or kakaibang karanasan. Naalala niyo yung hiling niya kay Lord, please show me your glory, doon sa Exodus 33:18. I hope na ganun din ang prayer natin, Lord, show us your glory. Please, please, please. Habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon, nagbabasa, ganun sana ang prayer. Ngayon, paano niya sasagutin yung prayer na yan? Sabi ng Exodus 33:19, and he said, I will make all my goodness pass before you, and will proclaim before you my name, the Lord, and I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Sinabi niya ang pangalan niya, sinabi niya yung mga katangian niya na goodness, grace, and mercy. Paano mo mas makikita at makikilala ang Diyos? Well, not apart from the scriptures. Hindi mo makikita ang Diyos sa panahon natin ngayon if you spend less time with your Bible. Yung prayer na makita ang Diyos, sinagot na niya. Pick up your Bible. Basahin mo, pag-aralan mo, pagbulay-bulayan mo, mag-meditate ka dyan. Tingnan mo si Kristo sa bawat pahina ng banal na kasulatan. Pero baka sabihin mo pa, Lord, gusto ko yung tulad din na Peter, James, and John, yung makita yung glory ni Christ. Opo, sinabi ni Peter na eyewitness sila ng majesty ng Panginoon, sabi niya sa 2 Peter 1:16. Pero sinabi din niya, kasunod na meron tayong mas mainam kaysa doon kung ating ipagpapatuloy sa verse 19, 2 Peter chapter 1. Ang sabi po dito, and we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention, as to a lamp shining in the dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Gusto mong magliwanag ang kagandahan ng Diyos sa puso mo na nadidiliman dahil sa kasalanan? Gusto mong makita talaga ang Diyos sa bawat araw ng iyong buhay? Basahin mo ang banal na kasulatan. Sabi nito ni Peter, to which you will do well to pay attention. Attention. Huwag mong baliwalain. Pagtuunan mo ng pansin, yan po ang gagawin natin araw-araw. Yan din ang gagawin natin sa mga susunod na linggo, God willing, as we pay more attention sa ipapakita ng Diyos sa atin sa Isaiah chapter 6. Ako po muli, ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino, pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin.
Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan. Parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo. Ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling sama-samang lumalapit sa harapan mo ngayon. Sa ngalan ni Jesus, nagpapakumbaba po kami. At talaga namang nagpapasalamat ng malaki dahil napakadakila ng iyong pagmamahal na ano pat nagawa mong ipakilala kung sino ka sa amin. Sa pamamagitan ni Jesus, sa bawat pahina ng banal na kasulatan, nakikita namin ang kaningningan ng kaluwalhatian mo. Nakikilala ka namin sa isang mas malalim na paraan. Salamat sa karunungang ipinagkakalob mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu na maunawaan po namin ang iyong mga salita
maintindihan namin kung sino ka at ano ang nais mo, ano ang kalooban mo sa aming buhay, at magkaroon kami ng pagnanais na gawin ito sa bawat araw ng aming buhay. Panginoon, sa pamamagitan nito ay lalo pang magiging mas malalim yung pakikipagrelasyon namin sa iyo. Kaya tulungan mo kami na huwag babaliwalain ang mga buhay mong salita, makapangyarihan, nagbibigay buhay, at nagbabago ng aming buhay o takbo ng aming buhay at pag-uugali sa bawat araw. Sinasabi namin, Panginoon, ikaw talaga ang kailangan namin. Di namin kayang mabuhay nang wala po kayo. Kaya't anumang ang problema ang kinakaharap ng bawat isang aming mga tagapakinig, ikaw pa rin ang Diyos na pinagkakatiwalaan po namin. At kayang-kaya mo kaming abutin, kayang-kaya mo kaming tulungan sa anumang problema o pangangailangan na amin pong pinagdadaanan ngayon dahil isang bagay ang malinaw, ibinigay mo si Jesus para sa amin. Nag-alay ng kanyang buhay. Binayaran yung parusa ng aming mga kasalanan. At kung nagawa mo ito para sa amin na hindi kami karapat-dapat, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Niligtas mo kami. Binigyan mo kami ng katiyakan na sa darating na panahon, makikita ka namin ng mukhaan. Face to face kaming haharap sa iyo. At nais naming marating yung panahong yon na may kagalakan sa puso na talagang kami ay tinanggap mo dahil kay Jesus. At ito yung katiyakan namin sa araw-araw, Panginoon, kung nagawa mong ibigay si Jesus sa amin. Ano pa kaya itong maliliit na problema o pangangailangan kinakaharap ng bawat isa? Kaya dalangin ko nakatagpuin niyo sa lahat ng pangangailangan ang aming mga tagapakinig. Pagpalain niyo si Nelly de la Cruz ng kagalingan, maging kay Glenda sa kanilang karamdaman. Ikaw ang Diyos na manggagamot. Maging kay Nanay Isabelita Hugilon, lakas, kalusugan, ay yung ipagkaloob, kagalingan para kay Mark Joshua, Espiritu. Gabay mo kay Attorney Jagaw at kay Jenlex sa kanilang problemang kinakaharap, kagalingan kay Ate Elsa sa kanyang balikat na namamanhid kamay. Patuloy na ikaw ang magbibigay ng lubos na kagalingan para din sa kanyang mister, si Alexander. Ikaw ang Diyos na maghahari sa kanilang buhay. Kay Marites Legaspi, kasama ng kanyang mga kapatid at pamangkin, magiging maayos po ang kanilang kalagayan sa pangalan ni Jesus. Kagalingan din para kay Nanay Vicenta sa kanyang mataas na blood sugar at kanyang blood pressure. Ikaw ang Diyos sa kanyang buhay. At dalangin ko na sana nga po mapabilis, maisaayos ang proseso ng pag-uwi ng labi ng kanyang manugang. Panginoon, ikaw ang Diyos sa buhay ni Marites Baculo. Ikaw ang Panginoon na nagpapagaling. Dalangin din namin si Marily Mata. Patuloy mo siyang iingatan sa pagdadalang tao niya, sa kanyang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas at ingatan niyo po. Maraming salamat dahil pwede ka naming pagkatiwalaan sa lahat ng ito. Sa buhay ni Odette Acosta, kay Dr. Tony Toledo, kay Captain Roger Aguindin, kay Shen Ignacio, Susan Guillermo at si Melo Macadagum, si Ruth Parr at Liberty Gaon, si Jenner Ocampo, maging si Lulu Malilem, ang aming dalangin, patuloy nilang maranasan ang biyaya mo, Panginoon. Salamat sa pagbibigay lakas, kalusugan kay Kuya Omeng, Adriano family, kay Kuya Ading, kay Cesar, kay Flor, kay Teresa, kay Lynn. Tinataas po namin sila sa inyo, Panginoon. Salamat po. At patuloy na ikaw ang kumikilos sa kanilang buhay. Maging sa Morelos family, kay Danny at kay Teresa, pagpalain niyo po kanilang mga buhay. Maraming salamat. Kinakatagpo mo ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na ngalan lamang ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio.
Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Emman Aquino. Paalala pong muli, sa lahat ng ating ginagawa, luhalhatiin natin ang Diyos.